Sabi ng China mga kababayan, trespassing daw tayo dito sa West Philippine Sea. Ayan mga kababayan, China has accused the Philippines of trespassing into the waters near Scarborough Shoal. Ngayon, sinupla mga kababayan, sinupalpal ng ating armed forces. Paano aniya kami magiging trespassing sa aming sariling territory? Di ba? Tama. Paano tayo magiging trespassing? Sila yung trespassing po. Kasi sila yung pasok ng pasok sa ating territory. At tagal ng panahon. Pati nga politika natin dito mga kababayan sa Pilipinas, pinasok ng mga Chinese. Tingnan ninyo sa paligid, ang daming Chinese-sounding politicians. Yung Binondo, puno ng mga Chinese. Di ba? Pati mga sementeryo kanila. Chinese cemetery. Bakit tayo ba, mga kababayan? May Filipino cemetery sa Beijing, China? Di ba wala? Pero yung mga Chinese, mga kababayan, inayaan natin na mag-establish sila ng mga Chinese cemetery dito sa ating bansa. Sumusubra na kayo. Pagkatapos dito sa aming Philippine waters, sasabihin ninyo na trespassing kami. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayo pong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Yeah, tama yung sabi ng ating Defense Secretary ni Gibo Teodoro. Actually, yung mga Chinese squatted dito po sa atin, sa West Philippine Sea. Squatter po sila. Ang kakapal ng muka nitong mga Chinese. Ayan ang balita dito mga kababayan. Ang gusto nilang mangyari sa territory natin, kailangan natin mga kababayan na humingi ng permiso sa kanila. Yan o. China has accused the Philippines of trespassing in Bajo de Masinloc, yung Scarborough Shoal in the West Philippine Sea, without the approval daw ng Chinese government. Ba't kami hihingi ng approval ninyo? Province ba ninyo kami? Di ba? Kita ninyo yung ginawa ni Mao Diggs na involved din po yung mga Chinese. Yes, sabi ko sa inyo, ingat po tayo sa pag-support ng mga politicians, lalo sa 2025 midterm election. At saka, siyempre, lalo sa sa presidential election sa 2028, i-shoot natin po sa inidoro yung mga pro-Chinese politicians. Kasi sila po yung namirwisyo sa atin. Yan ang dahilan kung bakit tayo inaabuso ng mga Chinese. So sabi diyan, People's Liberation Army Air Force Senior Colonel John Lee, the Chinese PLA Southern Theater Command spokesman said, China's naval and air forces tracked, monitored, warned, and restricted the Philippine Navy's BRP, Conrado Yap, according to law. Sakop ba kami ng batas ninyo? He said the Philippines seriously violated China's sovereignty and international law and basic norms governing international relations and is highly likely to cause misunderstanding and miscalculation. Nakita ninyo kung gaano sila kasinungaling? Sanay na sanay po sila magsinungaling. So sabi niya rito, we urge the Philippine side to immediately stop its infringement and provocation to avoid further escalation. So tayo yung inaakusa mga kababayan, binabaliktad tayo na tayo yung kausa ng tension, ng escalation po, ng tension dito sa West Philippine Sea. Wala man dating tension dito sa West Philippine Sea. Pero simula nang pumasok kayo dyan at nag-establish ng artificial islands, doon nagsimula yung tension. Wala man dati kayo dyan. Kailan lang ba kayo nag-establish ng military base dyan sa artificial islands na yung mga kalupaan na itinambak ninyo galing pa sa
kabundukan namin dito sa Zambales dahil sa pakikipagsabuatan ng mga politiko na barkada ninyo. Huwag kami mga Chinese. Ngayon, sinupalpal sila ng ating armed forces. Sabi ni Armed Forces spokesman na Colonel Midel Aguilar, we cannot trespass anya in our own backyard. Tama. Paano anya kami magtitrespassing sa sarili naming territory, sa sarili naming backyard? Kayo yung trespassing, kayo yung pumasok illegally, hindi man ninyo teritoryo, and it was decided already by the United Nations Convention on the Law of the Sea. Di ba? Kaya sabi ng ating armed forces at saka ng National Task Force on West Philippine Sea, we cannot trespass in our own backyard, and no one can prevent us from entering our own home. So there's no truth to what they are saying. Sabi po ni Colonel Midel Aguilar, Armed Forces spokesman. So tama po, mga kababayan, yung sinabi ng ating magiting na spokesman ng ating armed forces. He admitted, however, that a Philippine vessel, BRP Conrado Yap, went to the perimeter of Bajo de Masinloc purposely for a sovereign patrol but never encountered any restriction from a supposed PLA Navy 571 present in the area. There was no restriction because how can they restrict us in our own area, in our maritime zone? Kaya sabi niya, I think it's not directed to us. Probably they just wanted to show off, and I don't know if it is intended for their own people. But based on the report we received, there was no restriction in our movement, so we continued our sovereignty patrol unhindered, and we did the mission successfully. Alaman na niyang lumapit doon sa amin, tulad ng sinasabi ng Chinese side. China claimed in its online news dispatch that it warned and restricted a Philippine vessel that trespassed daw in its territory sa Bajo de Masinloc. Fake news po. Gumawa-gawa na naman po ng kwento para mag-ingay po sila. Pure propaganda po yung ginagawa ng mga Chinese. Yan naman yung pinipick up ng mga pro-China vloggers dito sa ating bansa at yung mga politiko na hawak sa liig. Yung mga makabagong makapili, mga kababayan ng ating panahon. Yung mga minions ng gikan sa China. Ay gikan sa masa para sa China. Yung mga minions man lang po noon, nasabi ng Philippine Coast Guard, sila yung mga traidor. Yan man talaga po ang totoo niya. Yung sabi po ni Aguilar, yung Philippine patrol ship spotted near Bajo de Masinloc was part of a scheduled sovereign patrol in which the Philippines has sole jurisdiction on the basis of the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the arbitral award in 2016. Nagkaroon ng exchange of challenges with the Chinese vessels, but the Philippines prevailed. Hindi po nagpapasindak yung ating mga matatapang na mga members ng Philippine Navy. Kasi that was the area where the patrol ship was scheduled to conduct sovereign patrol. Yun talaga yung mission, magsagawa ng sovereign patrol. The report is that we challenged them that they were not supposed to be there. The UNCLOS is very clear. The arbitral award is very clear. They are not supposed to interfere with our legitimate operations. Paliwanag mga kababayan ni Colonel Midel Aguilar. Sabi naman po ni NTF WPS spokesman Jonathan Malaya,
under international law, the Philippines has every right to patrol the length and breadth of the West Philippine Sea, which necessarily includes Bajo de Masinloc na pasok sa ating exclusive economic zone. Ganon. China niya is again overhyping this incident and creating unnecessary tensions between our two nations. Nonetheless, the armed forces and the Philippine Coast Guard niya will not be deterred by the aggressive and illegal activities of planned Navy China Coast Guard militia in the West Philippine Sea. Will not be deterred by the aggressive and illegal activities ng mga Chinese na ang lakas magpalaya sa atin po. Pinapalayas tayo sa ating sariling bakuran. Kayo ang lumaya sa bakura namin. Napakagaganid ninyo. Gusto na lang ninyo ubusin yung territory dito sa West Philippine Sea. Napakalayo na yung lugar na yan sa bansa ninyo. Di ba? Hindi po papayag yung ating Pangulong BBM. Sa manlulupig, di kami pasisiil. Yun ang aming awitin sa lupang hinirang. Ayan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, neng sa Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. By the way, ngayong araw na to, ondas, hanggang bukas, holiday kasi, yung Colossal Fitness Gym, bukas pa rin po kami. From 6 o'clock to 9 o'clock in the evening. Wala pala niya Mr. Maravillas na holiday sa inyo. Walang holiday mga kababayan sa aming gym. Sige lang ng sige po. Di ba? Sige lang po. Para masaya mga kababayan. Walang bakasyon. Tuloy-tuloy ang fitness gym. Pati bata, enjoy po. Yan po mga kababayan. So, ang Colossal Fitness Gym po matatagpuan sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City. Kami po yung pinakang malaking fitness gym dito sa Albay. Ayos. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.